Panalangin sa Mahal na Birhen ng Carmelo. Santa Maria, Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at tiisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamisang ina na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kaming iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadiya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo din ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadiya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo po kami. San Jose, ipanalangin mo po kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo po kami. San Roque, ipanalangin mo po kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo po kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo po kami.
Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ipanalangin mo po kami.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, binati ng anghel ang Panginoon si Santa Maria. At siya ay naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Narito ang Amen. alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wikam. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Berbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Kung kami maging marapat makinabang sa mapangako na Jesucristo ng aming Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay maguli sa kalwalatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin, Siya nawa. luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Para nung una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Siya nawa. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng noong una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Shenawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumandali po muna tayong maupo at isama po natin ang mga nag-alay sa pagdiriwang ng banal na misa, ang pasasalamat nina Edwin, Annalyn, and Luis Emmanuel Rivera, Kenneth Lloyd de Zaragoza, Luis and Leilani Reynoso, Alex and Tess Hernandez, Ginoong Johnny at Yoli Texon at pamilya, Aurora Samaniego at pamilya, Maria Ethel at Evelyn Aling Castre, Luis Leilani Carmela at Adriel Mendoza Reynoso, Alexis at Teresita Hernandez. Para sa natatanging kahilingan ni na Sister Benny De Leon, Johanny and family, Rudy and Mila Alongalay, Tom Jaime Son and Jaime West Bartlett at pamilya, special intention, Christian Dayaw, Irene Samaniego, Jefferson Gan, Gerardo Trillana, Lea Gaspar. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na si Ann de Guzman, John Lawrence, para sa nagdiriwang ng kaarawan si Arlene de Guzman, para sa kagalingan ni Sonny de Guzman, Ofelia Eniguez, Dr. Amparo Banes, Rosalina Mendoza, Estelita Borja, Nicanor de la Paz, Ricky Dauba, Mia Norada, Clarice Gonzaga, Gilbert Benedictos, Ryan Gilbert Benedictos, Maria Isabel Benedictos, Evelyn de Rama Sagala, Angel Caparas at pamilya, Dolores Tantoco Stauder, Belinda Baluyot at pamilya, Marta Cabigting, Carmela Marie Reynoso, Ryan Angelo Tantoco, Abigail Diaz, Joma Manucom, Melvin Mercado, Nestor Lilibet NJ and Neyron Villapuerte, Adora Feliz Unity, Michael Theodore Unity,
Francisco Leoncio, Jenna Marie Karamat, Melvin Jenjen, Andre Calix, Ayesha Marlene Ranyaga, Joselito Abayan. Special prayer and intention to Brother Apolonio Reyes and Father Edgar Javier SBD. Para sa mga yumao nating kapatid na nasina Dr. Rodolfo Hermogenes, Rolando Sr., Toribia Fe, Marlene Susana, Jerwin Jerome, Virginia, Julieta Armando Rosario, Jose, Erlinda Pedro, Edgardo, Rose Ann, Elaine, Jonah, Dominador, Felicita, Arturo, Rosa, Magdalena, Jacinto, Tomas Jr., Tomas Sr., Maria Corazon, Dolores, Benevaldo, John Lea, Concepcion, Roldan, Maria Belen, Felicita, Crispolo Alan, Brother Juanito, Taritz, Anastasio, Andres, Teoderica, Sister Julie, Bernaline, Noel, Chita, Herminildo Gilbert, Susan, Susana, Oscar, Pe, Junior, Dr. Alejandro, Alice, Lourdes, Asuncion, Florencio, Rosalina, Maria Lourdes, Evelyn, Resurrection, Rachel, Gerardo, Mary Ann, Aisa, Raquel, Gerardo, Robert, Rupino, Juana, Alejo, Maura, Isaías, Antonio Sr., Faustino, Constancia, Lucila, Normandia, Ron, Ian, Armando, Efren, Nelson, Sister Julie, Kagawad Noel. Isama din natin na nagdiriwang ng kaarawan na si Shiro Alice Ezeriel Binluan. At special prayer and intention ni Jelsie Ira Namo. Gayon din, isama natin ang mga namatay sa COVID-19 at lahat ng mga kaluluwang walang nakaalaala. Mga kapatid, muli namang tayo magsasama-sama upang ipagdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po ang lahat at masiglang makiisa sa ating pagdiriwang. Inang sakdalinis kami ay hingi sa Diyos Ama namin awang minimithi. Ave Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo
sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inhanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa bahagi ng liturhiya ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng mga hukom. Noong panahong iyon, ang mga taga-Sikem at Betmilo ay sama-samang nagpunta sa may sagradong puno ng ensina sa Sikem at itinagang hari si Abimelech. Nang mabalitaan ito ni Huatam, tumayo siya sa itaas ng bundok ng Gerizim at humiyaw, "Mga taga-Sikem, makinig kayo sa akin at makikinig sa inyo ang Diyos." Noong unang panahon, nag-usap-usap ang mga punong kahoy upang pumili ng hari. Sinabi nila sa olibo, "Ikaw ang maghari sa amin." Sumagot ang olibo, "Kakailanganin kong itapon ang aking langis na gamit sa pagpaparangal sa mga Diyos at sa mga tao kung ako ang mamamahala sa inyo." Sinabi nila sa igos, "Ikaw na ang maghari sa amin." Ngunit sumagot ang igos, "Kakailanganin kong iwan ang masasarap kong bunga kung pamamahalaan ko kayo." Kaya sinabi nila sa ubas, "Ikaw na ang maghari sa amin." Sumagot ang ubas, "Sa akin nanggagaling ang alak na pampasaya sa mga Diyos at sa mga tao. Kakailanganin kong iwan yaon kung ako ang maghahari sa inyo." Kaya sinabi nila sa dawag, "Ikaw na nga ang maghari sa amin." Ang sagot ng dawag, "Kung talagang ibig ninyo akong maging hari, sumilong kayo sa akin. Kung ayaw ninyong sumilong, magpapalabas ako ng apoy upang sunugin ang mga sedro ng Libano." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ang bigay mong lakas sa hari, nagpapagalak. Tayo pong lahat. Poon ang bigay mong lakas sa hari, nagpapagalak. Nagagalak ang hari, o poon, dahilan sa lakas mong bigay. Siya'y nagagalak sa kanyang tagumpay. Binigyan mo siya ng lahat ng kanyang mga kailangan at iyong dininig kanyang kahilingan. Poon ang bigay mong lakas sa hari, nagpapagalak. Dinalaw mo siya na ang iyong taglay ay gintong korona. Iyong pinagpalat, pinutungan siya. Hiling niya'y buhay at iyon ang iyong ipinagkaloob. Buhay na mahabat, walang pagkatapos. Poon ang bigay mong lakas sa hari, nagpapagalak. At naging dakila, pinadakila mo ng iyong tulungan. Naging bantog siya't makapangyarihan. Iyong pinagpala ng pagpapala mong walang katapusan. Nagagalak siya sa iyong patnubay. Poon ang bigay mong lakas sa hari,
nagpapagalak. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumairin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karapatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-ikalabing-dalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalaman ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming napagal at nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nakuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo pong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa Miyerkules ng ika-20 linggo sa karaniwang panahon. At sa pagbasa natin na ito, sa araw na ito, narinig natin ang talinhaga kung saan ang isang may-ari ng ubasan ay kumuha ng mga manggagawa sa magkakaibang oras. At ng oras na ng sweldo, nagulat ang mga naunang gumawa dahil pare-parehas lamang ang kanilang tinanggap. Bagamat sila ay nagtrabaho maghapon at sa ilalim ng nakapapasong init ng araw. Sa mata ng tao,
ito po ay hindi makatarungan. Kung ikaw naman talaga ba ay nagtrabaho ng buong araw, kumpara doon sa isang oras lang na nagtrabaho, talaga namang sa paningin natin, ito ay isang hindi makatarungan. Ngunit, sa una't una pa man, ay nagkasundo na yung may-ari at saka yung mga unang nagtrabaho sa kung magkano ang kanilang sasahurin. Kaya, hindi ito injustice. Ito ay tungkol sa pagiging mapagbigay at maawain noong taong nagbigay ng trabaho. Uulitin ko po hindi ito tungkol sa makatarungang hindi. Kasi mga kapatid, sa oras na tinignan mo na ang pagpapala at kung ano ang meron ng iba, at kinumpara mo ito sa kung ano ang meron ka, o kaya hindi mo tinignan kung ano ang meron ka at tinatanggap mo, talagang maiinggit ka. At ang nakatatakot pa sa inggit na ito yung nagbubunsod o nagtutulak sa atin para kamuhian o magkaroon ng galit sa ating kapwa. Mga kapatid, ganun din po sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Huwag niyong pong isipin na kung bakit ang Diyos pinagpapala rin kahit yung mga patuloy na nagkakasala. Dahil maiinggit ka talaga. No? Huwag mong isipin, bakit napaka-injustice o hindi makatarungan ng Diyos? Dahil pinagpapala, no? Pa rin ang mga taong makasalanan at gumagawa ng mali. Kundi bagkus, isipin mo yung pagmamahal, yung pagpapala na ibinibigay sa iyo ng Diyos araw-araw. Dahil mga kapatid, hindi dahil sa hindi makatarungan ng Diyos, kundi sadya lang na ang Diyos ay nagmamahal sa atin ng pare-parehas. Ikaw man ay makasalanan, ikaw man ay mabuti, ikaw man ay naglilingkod, ikaw man ay simpleng tao, ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin ay pantay-pantay. Kaya sana, huwag natin tignan kung ano ang pagpapala at kung ano ang meron ng iba. At hindi natin titignan kung ano ang meron tayo. Dahil talagang maiinggit tayo. Kundi bagkus, sana tayo ay magkaroon ng appreciation. I-appreciate natin kung ano yung nakukuha natin, kung ano yung tinatanggap nating pagpapala mula sa Diyos. At yon ang magtutulak sa atin para tayo din ay magbahagi at gumawa ng mabuti katulad ng may-ari ng ubasan sa mabuting balita. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi katulad ng sa atin. Dahil ang kanyang katarungan at kagandahang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kaniyang habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtitiyaga
Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala. At sa halip, gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Sa katahimikan ng ating puso, idalangin natin sa ating Panginoon ang mga natatangi nating kahilingan. Panginoon naming Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo, sa abot ng aming makakaya nang walang hinihiling kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng maubuting bagay dahil sa iyong anak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Nasa bahagi na po tayo ng pagdiriwang ng liturhiya ng Eucharistia. At tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at naming handog. Sa aming paghahain na sa iyo rin ay naibinigay, para kaming maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal. Sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob na ang iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at ang lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana
kaligtasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbangin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, tingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Denise na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na si Father Nomer at Father Froilan. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at paginapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, ni San Jose, ang kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin naman na kagaling na utos at turo ng Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Amen. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at
patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami riya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilot po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Jesus ko, naniniwala ako na ikaw ay tunay na naririyan sa banal na sakramento. Minamahal kita ng higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito
ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental. Pumarito ka man lamang sa aking puso sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw na naririto at buong puso akong makikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutang ako'y mapahiwalay sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ang pag-ibig na siyang dulot ng Panginoon sa ating Diyos ay matatag lagit lubos. Siya ay handang tumubos ng may kagandahang loob. Iyuko natin ang ating ulo, manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling namin kami maging katulad niya sa langit, makundangan sa kaniyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aming pagbabatid po sa lahat na nananatili pa rin po ang banal na misa araw-araw sa ganap na ika-6 ng umaga at ika-6 ng gabi. Pagdating po ng linggo, ang mga banal na misa po natin ay 5. Ito po ay 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m., 5 p.m., at 6 p.m. Hanggang 30% ang seating capacity ng ating parokya. Ngunit, medyo maghihigpit po sa pagpapatupad ng protocols at social distancing sa loob at labas ng ating simbahan. So, ugaliin po na pakisuot ng maayos ang face mask at face shield sa loob at labas ng ating simbahan. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Nuestra Señora del Carmen, mahal na ina natin, patron ng makasaysayang simbahan ng Baraswain, pagpalain mo po ang parokya, gabayan ng aming pamilya, tulungan mo kaming lubos na magmahal sa kapwa at mga kaaway, kami ay patnubayan sa aming paglalakbay. Dalhin mo kami sa iyong anak na si Jesus, kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo, mga anghel at mga banal, sa buhay na walang hanggan. Viva, 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 Nuestra Señora del Carmen. Panalangin kay San Roque. O Panginoon kong Diyos, Ikaw na nagsugo sa maluwalhating San Roque at pinahatiran mo siya ng kaputol na tabla, pinagtibay mo ang pangako sa kanya
upang ang sinumang dapuan ng salot ay hindi maano sapagkat siya ay deboto sa iyo. Magdalita ka sa aming lahat na gumugunita sa kaniyang buhay. Ipagkaloob mo na kami maligtas sa salot na nakamamatay sa kaluluwa at katawan. Pakundangan kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. San Roque, pintakasi laban sa sakit at salot, ipanalangin mo kami.